Pinalalawak ng Rusya ng husto ang kanilang retorikang nuklear, pero ang problema, palihim nang naikalat ng Rusya ang kanilang mga sandatang nuklear sa mga lugar na hindi inaasahan ng NATO. Ngayong araw, sina Pangulong Lukashenko ng Belarus at Pangulong Putin ng Rusya ay nagsagawa ng video call na magkasanib na pagsasanay kasama ang mga unit militar para sa paggamit ng sandatang nuklear at suportang nuklear. Ito ang unang magkasanib na pagsasanay at nagyayabang sina Lukashenko at Putin na kaya nilang maglunsad ng sandatang nuklear ng koordinado anumang oras laban sa mga kalaban. Muling binigyang diin ni Putin na kailangang gumana ang nuclear triad para pigilan ang mga kalaban, ngunit mas malaki pa ang totoong problema rito. At ang totoong itinatago ay ito. Matagal nang sinusubaybayan ng mga serbisyong paniktik ng NATO ang mga kilos ng hilagang hukbong dagat ng Rusya. Maaring nagpapahiwatig ito ng tangkang maglagay ng mga misil sa saig ng dagat na kayang magdala ng mga warhead na nuklear. Ang lihim na proyekto na may codename na Skyfi ay maaring isinasagawa na sa loob ng ilang taon, ngunit ngayon lang ito napansin. At maniwala kayo, ayon sa mga eksperto, ito ay isang napaka nakababahalang senyales. Sa madaling salita, sabay-sabay nating alamin at unawain ito. Kaya ngayon, muling nagbanta ng sandatan nuklear ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Ang nuclear triad ay dapat manatiling maaasahang tagapang-alaga ng soberanya ng Russian Federation at Belarus at maging instrumento ng pagpapanatili ng global na balanse. Ginawa ngayon ni Vladimir Putin, ang kalbong diktador ng Russia, ang pahayag na ito sa video conference kasama ang diktador ng patatas ng Belarus na si Alexander Lukashenko. Sa pagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay, kasama ang mga unit ng militar para sa paggamit ng sandatang nuklear at suportang nuklear. Ngayon, ibabahagi ko ang mapagkunwaring pahayag ng kalbong pandak na si Vladimir Putin. Ang paggamit ng ganitong uri ng sandata ay maaari lamang maging sukdulang hakbang para sa pagtitiyak ng pambansang seguridad ng dalawang estado. Kasabay nito, isinasaalang-alang ang pagtaas ng tensyon sa mundo, paglitaw ng mga bagong banta at panganib, ang ating nuclear triad tulad ng dati ay dapat magsilbing maaasahang tagapagtanggol ng soberanya ng pinag-isang estado. Ang nuclear triad ng Belarus ay dapat tiyakin ang pagtupad sa mga layunin ng estratehikong pagpigil, pagpapanatili ng pandaigdigang pagkakapantay-pantay at balanse ng kapangyarihan sa pandaigdigang antas. Ang mahalaga, ang mga pagsasanay ay para sa pagsasanay ng mga opisyal sa pamamahala at koordinasyon ng paggamit ng nuclear na sandata ng Belarus at Russian Federation, kasama na pati ang mga nakadeploy sa Belarus. Ibig sabihin, ito ay parang simulasyon kung paano kikilos ang Minsk kapag inutusan ng Moscow na maglunsad ng mga kunwaring nuclear na raketa. Demonstratibong binisita ni Lukashenko ang isang rocket brigade ng sandatahang lakas ng Belarus sa Osipovsky District at sinabi niyang matagal na niyang pinangarap ang mga Russian na Iskander complexes at nakuha na niya ito ngayon. Sabi ni Lukashenko, kahangahangang sandata ang Iskander. Tiningnan din niya ang operasyon ng command post ng brigade at lahat ng ito ay bahagi ng nagpapatuloy na nuclear hysteria. Iniulat ng Ministry ng Depensa ng Belarus ang pagsisimula ng pagsasanay ng mga unit para sa paggamit sa labanan ng sandatang nuklear. Naunang iniulat ng Ministry ng Depensa ng Belarus noong Mayo, 18 na ito ay isinasagawa ng magkasanib, paalala ko lang, tungkol sa pagsisimula одичалыми военными. Kalaunan, lumabas ang impormasyon na naihatid na ng Russia ang mga munisyong nuklear sa mga pasilidad na imbakan sa larangan sa teritoryo ng Belarus. Habang bumibisita, nakinig si Lukashenko sa ulat tungkol sa paghahanda at pagsasagawa ng nuclear strike sa electronic format. Ipinakita sa kanya ang isang launch system, Iskander-M, at ang kunwaring pagsasagawa ng nuclear missile strike pero walang aktwal na pagpapalipad ng missile. Ganito kasi yun, habang may nuclear na pagsasanay ang Russia at Belarus, malinaw na tinatakot nila ang NATO. Sa mismong alyansa, mas lalo pa silang nabigla. Matagal nang minamanman ng mga serbisyong paniktik ng NATO ang mga kilos ng Northern Fleet ng Russia, na maaring napapahiwatig ng tangkang ilagay ng mga Ruso sa sahig ng dagat ang mga missile na kaya magdala ng nuclear warheads. Ang lihim na proyekto ng mga Ruso na may codename na Skyfi ay maaring isinasagawa na ng ilang taon ayon sa mga ulat ng German media ngayon. Sa mga nakaraang buwan, inaral ng intelligence ng NATO ang proyekto ng mga Ruso, sinuri ang satellite images, Russian scientific databases, makasaysayang dokumento at kumuha ng impormasyon mula sa militar at espiya.
Ang mga pasilidad sa paglulunsad sa ilalim ng dagat ay magiging malaking problema para sa NATO sa digmaan dahil mahirap silang matukoy at sirain. Matagal nang may takot na maaring itago ng mga bansang may nuclear ang kanilang mga sandatang nuclear saan man sa karagatang pandaigdig, lalo na noong Cold War. Ito ang dahilan. Noong 1970 sa pamamagitan ng resolusyon ng United Nations, pinagtibay ang kasunduan na nagbabawal sa paglalagay ng mga sandatang nuklear at iba pang uri ng sandata ng malawakang pagkawasak sa sahig ng mga dagat at karagatan at sa ilalim nito. Napagkatapos ay nilagdaan ng humigit kumulang 80 bansa sa buong mundo, kabilang na ang Nooy Unyong Sobyet at Estados Unidos ng Amerika. Ngunit sa kasong ito, ang mga misil sa ilalim ng proyektong Ski-Fi ay planong ilagay sa karagatang Arktiko sa teritoryo ng Rusya. Ibig sabihin, ito ay mga teritorial na tubig ng mga Ruso, kaya formal na hindi nila nilalabag ang kasunduang iyon. Ayon sa kanuraning intelihensya, posibleng nasa ilalim ng dagat sila at may mga misil na nakalagay sa espesyal na lugar. Работаных шахтах или контейнерах. Sa karagatang Arktiko, ngayong taon na ito na ang pangalawang beses. Kung ilalagay ang mga misil doon, maaari silang manatili ng matagal at paandarin mula sa malayo kung kailangan. Sa katunayan, ito ay nasa ilalim ng dagat. Inilalagay at pinipirmi ang launch container sa ilalim ng dagat. Mananatili ito doon hanggang kailanganin, saka pinaandar at lilipad ang misil mula sa malayo. Para sa pag-deploy ng mga silo, dadamitin ang military transport ship na Zvezdochka na nakabase sa Severodvinsk na ginawa para magdala ng mabibigat na kagamitan sa dagat at malamang ay ang espesyal na submarino na Sarov. Ito ay ayon sa mga pinagkukunan ng NATO. Si Helge Adrians ay opisyal ng hukbong dagat ng Alemanya at siyentipiko sa German Institute for International and Security Affairs. Itinuturing ang proyekto bilang pagsubok na bawasan ang pagdepende sa mahal at komplikadong plataporma ng paglulunsad ng misil tulad ng submarino. Sa pagkakaroon ng mga underwater silo, maaaring mapanatili ng Russia ang kanilang nuclear na kakayahan kahit na may limitadong pinansyal na mga mapagkukunan. Ibig sabihin, gusto lang ni Putin makatipid sa paglalagay ng mga interkontinental na balistikong misil sa ilalim ng dagat. Sa pananaw niya, sa pananaw ng mismong opisyal na ito sa Mesas Germany, may dalawang pangunahing benepisyo ito. Una, ang kanilang pag-neutralize ay tila napakamahal. Mahal, kailangan mo pa bang tukuyin ang eksaktong lokasyon sa dagat ng paglulunsad na ito? Subukan at atakihin. Pangalawa, ang pamamarahang ito ay nakakatipid sa mga submarino at sa kanilang mga tripulante. Sa pamamagitan ng medyo kaunting pagsisikap at gastos, maaari makamit ng Rusya ang parehong epekto na sa ngayon ay nangangailangan pa ng mga submarinong may tripulante. Pero ang ganitong proyekto ay may mga kahinaan din syempre. Kailangan ding labanan ang mga agos ng karagatan at ang pagkaipon ng latak sa mga silo. Dapat lutasin ang mahihirap na technical na issue sa paglalagay ng mga raketa, supply ng kuryente, at palitan ng datos. Malaking tulong ito sa paglaganap ng teknolohiyang ito kung magtagumpay ang mga Ruso. Gayunpaman, makikita na sinusubukan nilang maisakatuparan ang posibilidad na ito para sa sarili nila. At napakahalaga na napansin ito ng NATO, sana ay sa mga unang yugto pa lang. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.